Kaya ang bata ay excited ang mga kabataan na may aral. 10 to 15 minutes nga attention span. Ang mga tagpo niya, kung may mga edad-edad, kag mga may buot na, 20 to 30 minutes. So paglakaw na dira sa 30 minutes, 1 hour specially, 1 hour. Kailangan ko na ng pagsingito kung di nang kapangalapot ang inyong mga utok at kung ano na. Especially kung ang tupad mo babaan man, kag ikaw babaan man, ha? Pakalapot ako sa ibang lugar sa istorya. So, sorry to say, sometimes I try alawin ko, pero kay pinagpunogin one time sa ako ng store. Sunod ha. Ano ko, ano ka atigan mo puro mabali ko na, no? Pilingin mo niya. Lawin-lawin ka man yung mawali. Kaya pinagpuno at tagahiligaan, mantay na kawali ko sa ilang Thanksgiving, isukata ito sa tipo, pinagsiling, Pastor, gana nga pa kami na daw mga piso ng space. Pagpiyo mo, pagdukok sa imuhulo, pag nagsugod break, magsigmang ko tanay kami, tapos na. So, sige lang. At this time, I-create ko na nilawin yung slides, mga kapaging slides, dito ay pang lawin ka pang nawali. Kasi magkagina, nakakuha na ko sa buong 5 minutes. So, nagsugod ko din dito. So, may another 5 minutes pang mga naglawin ka po. Tumangan. Awat pa ng 5 minutes, okay? Sige. Doon kita sa pulong sa Ginoo. Balik kita sa John. Uy. Good. Ang siya kung nalaga ko pa rin. John 13:15. Nagasi din rin. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Now, kung gatoon ka mo sa passage, ang istorya diri is all about the washing of the feet of the disciples. Maling tayo nga nagwa sa Kristo Jesus ay may nakabatol, ikigod sa tuwalya sa Yahawa, and then di pangpugasan ang tiis ng iyang mga disciples one by one. I'm just imagining, kaya ang common yung ginagamit sa Israel at that time sa ila is sandal. Kita niyo sa mga sapatos, sandal. And just imagine this. Ang ilang duta na ginaagyan, ang ginalaktan are all dusty roads. And to make this more worse, ang laktanay sa ila hindi hamak. Kaya kung maka-afford ka magbakal sa lakyan, which is camel, magkaranon ka lagi. So to them, kilometrahe to kilometers ang ilalaktanay. Kaya once makaabot sila sa isa ka lugar, example, nagbisita sila sa isa ka balay, guest sila, necessary nga before magsunod sa balay, ugasan din ang tiil. Commonly, isa ka rin mag-ugas sa tiil, pinasuksok pa ng sandal sa ilang time. Mupag-ugas, din pa ako ng sandal, ugasan luwad. Kung magkaranon ang tagbalay, may alam na sila servant or slave, na siya na ang mahugas ng tingin sa bisita. So, may guro ko i-apply naman din. Bisita ko sa inyong balay. At hindi naman may hugas sa aking tingin. But to them, kung hindi kita muna kamanggaranan ang tagbalay, either ang tagbalay mismo ang mapuling hugas sa tingin. Okay, no? Kaya sa ila, custom nila, manner sa ila. Once may bisita sila, need kitugasan ng tigil. Kaya ila balay commonly is a house of one room. Amo na ila sala, amo na ila dining room, amo na ila tululugan. Therefore, it is very necessary nga tindopin ang tigil sa tao ng sulod. But take to notice what is happening in this passage. Si Jesus Christ nagkuha sa labador ng gamay, isog ng tubig, nagigod sa tuwala sa iyang hawak, kaginhi mo ang obra sa sulugoon. In fact, sa Bible, or I mean sa NLT translation, ginugasan na ang tiil, I believe ni Judas, John, sa iba't pang mga disciple. Pag-abot kay Peter, ang gigamit ko nga word, to be exact, sa NLT translation, pag-abot kay Peter, amunin sila. And Peter protested.
word din kami, protest. That means, grabe ang force na. Hindi ko yung pagugasin sa tiin. I don't know, kasi may mga ingron kapit ni Peter na hindi sa nagpagugas. So, we don't know. But, the reality is, ikaw ang amon boss, amon master. Tapos, obra mo ang sulugoon, obra. And then, pagkatapos ugas, nagkasagot naman to si Peter, kaya ba ni Jesus, kung hindi nakapagugasan sa tiil, supon, wala kapahin sa ako. Yan ang sabat si Peter. Kasi kung mag-abusin ang Ginoo, ligawin na ako. Ang ginabalik ito. And then, later on, ang muna ginabalik ni Jesus, pagkatapos ng ugas ng tanang tiil, I have given you an example that you should do as I have done. Now, this verse is our theme verse sa Topic express like this one. Ang mga verse. Kaya ginatundo sa ng verse, I have given you an example. Nagpakita ko sa ihimlo sa inyo. And that is humility. Imuan nyo man ini sa iba. So, may ipreparar ko ito sa likod, mga labador kay may aktualya, magsingko gasay, kita karotiin. Joke lang. My point is, if we want to be like Christ, which is our goal as a Christian, goal din natin, ari ang verse. Naghatag na example si Jesus Christ. Sundot na lang natin. That is why this day, this month, Christ-likeness ang atong yung topic. Because I believe isa sa church goal gate, number one goal gate, is that the church, the people inside the church, the members of Salong Fellowship Baptist Church, I hope and pray it, yung tanan sila maging Christ-like. Kasi na-notice nyo ang background. Ang title sa atin ito na actually suppose, the cost of Christ-likeness. Kita na lang background. May phone nga ng ispiyo. At pang ispiyo niya, uy, grabe. King. Ang ga-reflect sa mirror. Kaya pa mo nga nila, kung ispiyo, sa balay mo. Ang ga-reflect ng mga kanyang patilya. Yolo Pascual. Sino na lang ang Krista. Okay. Sad to say, you can't face your problem if your problem is your face. So, accept na lang, patulan na lang ang realidad ko. Kung maging nagagawa sa SPO, patulan na lang nila. But, ang background niya rin sa Bong is actually teaching us this simple word, Christ-likeness. Nga kung ikaw, mang-SPO ka, sa spiritual mirror, makita mo si Jesus Christ. Ang iban, kung magtanaw sa imo, hindi din na makita ikaw. Makita nila si Jesus Christ. That is our goal. Nga maging Christ-like ang kada Christian nga aring diri sa Salong Fellowship Baptist Church. And that is the teaching na dinatudot sa John 13:15, which says, I have given you an example that you should do as I have done to you. In fact, napakita na tanan ni Jesus Christ kung ano ang dapat na itong himuon kag kung sino kita dapat arat na tanan sa Bible. And I believe, sa kadamang-damo na sa wali na nabatian natin subong, kung isipon siguro, hindi na natin maisipan, enough na para maka-declare ka right now, I need to be a Christ-like Christian. Now, I got a bad news to you. Sa church, may dua ka klases ang people when it comes to like Christ or Christ-likeness. Number one, those that are like Christ. Amunian good. May mga kasalanan ni Diyan na ang ilahabuhin parehas kay Jesus Christ. Inablang patulog mo sa iya ng manikataka, Jesus ko. Kaya nakita mo sa iya kabuhi ang attitude, ang character na parehas din kay Jesus Christ. So good news niya, kung
na milaw ka sa category number 1. Those that are like Christ. Here's the sad thing. Number 2. Kasama tadungan. Ready. Begin. Those who just like Christ. And again, stop. Tama mo lang na. Those that are like Christ and those who just like Christ. Pero lagi ng dua. Hindi na preyo. Ang number 1, ang ila kabuhi, parehas din kay Jesus Christ. Pero ang number 2, ang word ra and life, hindi nga parehas. Kundi nanamian lang sila kay Jesus Christ. And that's the word there. Those who just like Christ. Now, kung may normal ka na auto, may mga normal na naging auto, sino man di ang tao na hindi manamihan kay Jesus Christ? Jesus Christ will become your best friend, your great provider, your great healer, your great companion. I mean, tanan mo pang taon mo sa kalibutan na pwede mo i-ascribe nga pinakanamit si Jesus na nasino man may tao may normal na auto, hindi manamihan kay Jesus Christ. But sad to say, kadamo sa Kristohanon, there is sini nga iglesia na namihan lang kay Jesus. Pero hindi sila parehas kay Jesus. So it's very different to say that there are people who are like Christ. And it's different to say those people who just like Christ. And like, pwede nga mag-post ang pinakaugutan mo sa kalibutan sa Facebook, sa memes na kaladlawan, kag i-like mo. Bisa na ilit kasi na ang tao. Ito na namihan ka sa post. And it's also possible na namihan ka kay Jesus, pero hindi ka parehas kay Jesus. You may like Christ, but you can never be like Christ. Kung ang attitude din mo ang subuhan ko yung gusto nila nag-post sa Facebook. Ang post, daog si Jesus kasi sa Satanas. Press like para magdaog si Jesus. Press share para may triumphant pagin si Jesus. Comment down below, amen, kung ka-agree ka. Kailantawan. Kung ikaw man, ituan ka man kasi mabirdi si Jesus sa upo. Ang like ko, i-share ko pag yun, parang magpiho na din ang kadalatan. Kaya pag nag-post, picture ni Jesus, saka sa langit. Comment down below, amen. Share it to 15 people. Kung hindi mo na ma-share, malasong sa kabuhi mo. Kaya mo ako na like, kaya comment, kaya share. Basta may magpasa-pasa sa inyo mo lang mga messages, kaya i-like nila ng picture kay si Jesus na mapirdi ni Satanas sa upo nila. Kaya na, makaluyhan ang espiritu nimo. Wala po siningon na nag-like ka sa Facebook, sa picture ni Jesus, okay na Christianity mo, pwede ka na palangin. Kasama ka nila duman. Ready? Begin. It is not enough for us just to like Christ. It is to become like Christ. It's never enough. Yung magsabi ka, okay na na, ano namihan mo kay Jesus? Namihan ko sa iya, attitude, namihan ko sa iya, character na namihan ko sa iya, totality. But if you are not Christ-like, it's never enough. Now, before I proceed, I would like to ask, sa dua kategory din na diin ka, Christ-likened or Christ-likers? Kasi nadala ka sa Christ-likers, like it. I hope so and pray hindi. May panganabilo kita sa number 1 category. Those Christians that are Christ-likened. Parehas kita kay Jesus Christ.
Now let's proceed. Our goal is Christ-likeness, of course. Muna atong goal. Hindi nga maging liker lang ni Jesus Christ. But the big question is this. There's a cause. What is that cause? Ano ang ginabayad para ma-acquire atong ining Christ-likeness? Hindi pwede, yung magsiling ka ng gusto ko may Christ-like, aray, yun na ni, isa katabing kakadalaw. Boom! Christ-like ka na yun. It's impossible. There's something na hindi na let go. And basahon na ni. Ready? Begin. Christ-likeness is impossible without letting go of something. What is that something na gina-let go para maging posible ang Christ-likeness? Ano na siya? One word. Self. Again, let me repeat the statement. Christ-likeness is impossible without letting go of your old self. Imposible sa isang Kristohanon na magsilin siya gusto ko maging Christ-like, pero aral lang Japon sa iya kaugalingon ang iyadaan nga identity. Ang daan ni ikaw, ang imo character, imo attitude. Now, Galatians 2:20, let me kita naman mabasa. Ready? Begin. The old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Take note, this is the first statement. My old self has been crucified with Christ. Ano naman sining ka din palansang sa cross ang imo daan na kaugalingon o daan ni ikaw? It's simple to say. Napatay na atong daan ni ikaw, ipaupod mo ito pagpalansang ni Jesus Christ. That means, wala na gin-erase na gin-format na So, arang last statement, ano nangyari sa last statement? It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Now, take notice sa word nila, ang position word na ito. Christ lives in. Sa sulod. Hindi sa guwap. Hindi sa gilid. Hindi sa babaw. Hindi sa dalong. Harap sa sulod. Christ lives in me. That's why nag-abalsa sa iyo concluding statement. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Para kay Paul, wala nito. Si Saul, wala nito. Ginpagbo na siya sa Ginoo, pinayaan niya ang daan niya. Pagalingan niya. And when we say that Christ, old self is crucified with Christ, let's remember this. Nga sa bata kita sa kalimutan, may built-in kita ng attitude. May mga tao ito ang isna na pa-attitude. And also, may built-in kita nga character. All in all, sumaka mo ng tanan, we have our own nature. Kaya kita daan, may built-in kita default na character or personality. So sad nga kung isama yung sawayon nga isa ka Kristoano ng sininga, hindi na namin mo attitude. Ano yung sabato sa imo? Ano yung sabato sa imo? This is me. Ang words pag-ibig statement, ano din? Ano ta namin ka rin yung bata kung ano sini? Tigaulo? Lalangkao? Ano ta namin ka rin na kay among ko sini? Muna kasikat sa kanta ni Lady Gigi. I was born this way. Kung ipata ka, kung makumpol, okay lang. Consider. Kung magsilin ka naging bata ka nga tigaulo, tungol, bertoldo, hindi mo pwede pag-isilin naging bata kung among sinin. Because, mark this, character, attitude, personality, pwede ng Islam.
kat kinahanglan din ng isla. Ano nga para sa isa sa verse ng isla ni Paul, sa verse, hambal ni Paul, therefore, if any man be in Christ, anong sumpon? He is a new creature. Bago siya na tinuga. All things are passed away, behold, all things are becoming or are become new. So, hindi pwede, kung may masaway sa imo, kaya hindi na namin imo attitude, hindi na namin imo character, at ba mo naman nagsilingan, di ba, kakagin na nanay nga mo nagsilin mo. Hindi. Gusto sa Ginoo nga kwaon inakanan. Inang attitude mo na, inang character mo na, gusto ginaya sa Ginoo isnan. Anong iilis niya? Christ-likeness. Nang magsiling niya, ay hindi pamilya, pero sila sa mga tao, wala respeto. Kung dito, walang sinaambalan sila. Kaya gibata ka nga mo sila, wala respeto. No. Ang character and attitude, pwede na maislan. Kaya ginapakwa ang isang Ginoo, ang old self mo. Kapag parang baksin yung masaway ko din one time, masiling niya. Imo mo attitude ko hindi namin. Kasi ito ba, ang mga signal, I was born this way. Lady Gigi. Hindi mo naman na I was born this way. Let me read again. Christ-likeness is impossible. Imposible na mag-declare sa katao, Christ-like na ko, without letting go of something. Letting go of your own self. Ang ulit pinapayag para ma-reach ang Christ-likeness. Hindi mo malagot ang Christ-likeness unless let go mo ang own self. And I just remember sa time nga harap ako sa Bayawan, nagtingog ang mga pamilya sa akong misis. Taga Iloilo, taga Manila, Bisaya, may Karaya, may Tagalog, kag may Bisaya, kag may Ilongguman. Ang Karaya, medyo Karaya, nag-upod kay lulo niya, nagbakal sa orange. Higaan siya 10 piso. Pagbakal niya orange, nabala sa tatay niya bakal orange. Gato sa bata, may pa. Sila niya sa manunggaling kaya, dahil pinanay mo orange. Kay medyo Karaya, sa batang lalaki, tag-5. Na mark, na kwarta niya, 10 piso. Pag sila sa Bisaya, tag-5, ang Karaya, wala kayo hindi ko ng 5. Balik siya tatay. Sila niya, kaya wala ka maasal yung tatay. At nulog, laman dala ako, orange. Ano mahal ng to? Mangkot tatay, tag-pilaw. Tag-5 gig. Rumpang tayo 10 piso. Mangkot tatay niya. Kaya pila ng 5, mangkot bata niya, pila ng 5, 5 piso. Now, I want to point out this nga mentioned today. Sometimes, naglakad kita dreaming na maging Christ-like kita. Pagbalik, wala na acquire ng Christ-like. Nga man, kaya wala kita maging bayad. Wala kita maging let go. That is your own self. My friends, may process ng Ginoo para magtudlo sa Christ-likeness. Kaya mo ni process niya. Number 1, ma-start na danay study. Matuon. Kasi sa Ginoo, bravo subong, nagtuon kita Christ-likeness. Nagtuon ka mo for the last few Sundays sa Christ-likeness. And expect this, once may natunan ka na, hindi na magpamilit na natunan lang. May sumpo na. Next na naman tabo is trial and testing. Expect din. Example, nandoon ka sa Matthew 7:7. Ginagasiling, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. That means, saling si Ginoo, pangayo ka, panuktok ka, pangita ka ka, si Ginoo. Tunan mo na. Expect ka gid dayon, once may natunan ka halin sa pulong sa Ginoo, testingan ka gid na sa Ginoo.
Padalaan niya ka na sa mga sirkumstansya para mabalaan mo kung gina-apply mo or wala ang natunan mo. For now, nagtuon kita Christ-likeness. Or gatuon kita Christ-likeness. And expect this also na tilawan ka din sa Ginoo. May maabot sa imo mga sirkumstansya pagtilaw para makita mo kung arak siya kung bala ang imo character or nature mo. Kung kapasaan, example, nagpadala ng Ginoo sa pagtilaw, testing, nakapasaan, nag-gets kong lesson, ay nagpadala ko din Ginoo sini para maging Christ-like ko, para buhian ko niya akong old nature, para magsalit ko sa iya. Congratulations! Ang resulta siya, growth, pagtubo. Now, how if kung nagpadala ang Ginoo sa pagtilaw, wala kakapasan, na-fail. Ano man tabo? Di rin na maabot ang back subject. Paagyon ka rin na liwat sa Ginoo sa sina ang klase ng circumstansya. Di rin nagsikat in common phrase. History repeats itself. Nga ginapaliwat sa Ginoo paagi sa imo ang mga pagtilaw na sila mo na agyan ko naman amo man ni Japon kay example sa ramon sa limon sina wala mo pa Japon makita kung ano ang ginatudlo sa Ginoo para sa imo pasulit-suliton ka na sa Ginoo back subject sa sina na subject hasta ma-realize mo pag makita mo kung ano gid ang ginatudlo sa Ginoo sa imo through that circumstances. And I would like to ask this. Kalain-lain sa piling kung magpag-subject ka. Literally. Nakagraduate na mga upod mo, mababay ka na, tapos ikaw, araran dyan mo, kapot-not mo ang ballpen. Ito kayo mo, dahil nga sa eskulahan mo, wala ka dapat ka graduate mo sa mga back subjects mo. And much worse pa din, kung may ginapaagi ang Ginoo sa imo, kaya may ginatudlok sa trial sa circumstances, nga wala mong makita kung ano ang ginatudlok sa Ginoo sa imo. Again, back subject. Sulit-sulit. And again. Now, let me close with this. Let me close with this. Itong music na ako matulungan. Let me close with this. Sa sininga side, naging sininga sa topic. Kaagi man ka mo, may mga bagyo sa kabuhin nyo nag-aabot. Kasi mga kumabot kasi Ginoo nga nag-aabot ni sa amon, hindi man kami sinigin tali. Tapos, tutumang kami sa imo, o tutumang ko sa imo. Tsakto man ginaobra sa kabuhin ko. Simba man ko kada Domingo. Ginapatapos sa winatripon amin, ang dispupulit. Kaya nga, may mga bagyo dito dyan, kung ginagaabos ka buhay na kaman. Sabot mo na akong mangkot. Jonah verses 1, or chapter 1 verses 4 to 5. Basta ka ninyo man. Okay, ready? Begin. But the Lord poured a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down in the boat. Okay, may nagkabot nga bagyo. Kaya si Jonah, aras talong, hamuok ang tulog. Okay, balik ito na back na sa story. Si Jonah, isugot sa Ginoo, magkagto padiin. Nineveh. Pero diin siya nagkagto. Tarshish o Tarshish. So, geographical location, kung ang Nineveh pakagto Bantayan, ang Tarshish pakagto Dispakulod. I mean, inverted direction ginamit kagdoan ni Jonah. So, ano ginimot niya?
Kagdoto siya, sa Joppa, kita sa makyan pa Tarshish. I mean, ang barko ni is cargo ship. Hindi ni passenger ship. Pero nagbayad siya na po para lang na makasakay sini ng barko, mapakabot sa Tarshish. Hindi man yung captain, nagpasakay kay Jonah, knowing, hindi man natanig namin din, nga magpasakay sa pasahero sa barko ng cargo. Pero kayo takot sigurong bayad, so sige, sakay, dali. Remember, si Jonah supposed to be ato pakadto sa Nineveh. But at that time, ato siya nagpakadto sa Tarshish. Kaya may kakadumduman ko. Kung sa Domingo, ari ka tanig sa simbahan. Galing, waay ka. Kaya pamangkot ang tupad mo, diin si Juan. Ang isabat ka lang, nagpa-Tarshish. Dumduman mo niya, ang mga tao supposed to be ato sa Nineveh, pero nagpakagto sa Tarshish, ang kabuhi, binabagyuhan. Napamagid na. Hindi ka magpa-Tarshish kung ang gusto sa Ginoo dito ka sa Nineveh. Kaya once nagpa-Tarshish ka, may mga bagyo hindi maabot sa kabuhit mo. Expect mo din na. May lesson na kita nakita sa kabuhit ni Jonah. Ba, hindi ko mag-focus na kay Jonah. Mag-focus ko sa stories ng sining mga desperate sailors. Okay. Hindi mga sailors ni wala na nitanig ginsada. Galing, nagpasakay sila sin something or someone na hindi dapat nila pasakyon. Nagkarga sila sa something or someone na hindi dapat kargahon. Ang tawag silang isa, excess baggage. So, nagpasakay sila, nagkuha sila sa kwarta, nabayad ni Jonah, naging pasakay, ining tao or ining something or someone na hindi dapat pasakyon. Ano ang natabok sa ina? Ilabag ko bagyuhan. To the point nga ang storm is so violent that threatened to break the ship apart. Grabe ka po sa bagyo. And to the point nga ang ilang negosyo naguba. Ang nagkakambal and threw the cargo overboard to lighten the ship. To make this more funny, wala na siguro nagsugo ang captain. Lihog ko na pangaboy sa mga ulunan para mapagaan ang atong na cargo or atong na barko. Hindi. Ihaboy kita na lang tanan ng ubat. So that means, ang business sa sining captain, guba na. Bangod sa something or someone nga nagsakay na hindi tira dapat. Okay, mark this story. Once may isa ka bagay nga harap nagsakay sa isa ka something nga hindi tira, ginapabuhat din niya sa Ginoo. Ano natabok sila sa story na yun? Nagpagabot-gabot sila, hindi na mag-gets-gets, sino ang may sala, sino may sala. So pagpagabot-gabot nila, kita nila si Jonah ang may salagin. Ano rin ang bago Jonah? Si Jack, pwede nagdala sa mali sa inyo. Igaboy nyo lang sa dagat. Pag-aboy sa dagat, ano natabok sa barko? Nagkalma. Balon, matos, nagkalma. Now, to be practical. Ang heart na to, parehas na isang barko. May mga something dira na hindi dapat pwede. Isa sa ways ng Ginoo para mapagwat na inang something na hindi na pwede kag hindi na dapat sa heart mo, padalaan ka sa Ginoo pagyo. Nakisama mangkot ka lang, Lord, nga nag-abot ni sa amon ka kung hindi ka nilubyo. Wala akong kami minimo ng saga. Posible, wala akong minimo ng saga. Pero may arak dira sana.
sa imong heart. It is also applicable sa tanan nga aspects ng kabuhi. Whether it be love life, love life ni Master Sweet tao. May mga tao na hindi para sa imo, ginapilit mo, bagyuhan kabuhi mo. Pero balik naman tayo sa my point is, ining attitude, ining character, nga alat na sa heart mo, kaya hindi na dapat pwede ang attitude nga bugadon, ikakon, madulungton, hisakon, tanan na harap dira sa heart nimo, attitude or character na hindi namin para mapagwa na kinanlan sa Ginoo pabagyuhan kabuhi mo. Para makita mo na amuni gani ang gusto ipagwa sa Ginoo sa among heart. And to the point pa lang magsilin ka, Lord, ano gid ang gusto mo ihambal? And then ma-realize mo, may something dili sa heart ko nga hindi amo, na gusto ipakwa sa Ginoo. That is why hindi napasulit-sulit kang isa sa Ginoo sa mga pagtilaw, isa history repeats itself naman. Because there's something wrong with your heart na kinahanglan pagwaon. Attitude nga hindi makaon sa dito. Character nga hindi nami. Pero ginahambal niya po kung I was born this way, halit din si Gigi. Anong pinagipata ko amo sini, hindi ko na yung siling amo sina. Kung kipata ka niya ang kumpol, hindi mo ang mahibok sa artificial na tigil, para lang magkatigil, ikaw may bad attitude, hindi mo pagsiling na tinguhan para magwa. I want to make sure na naintindihan natin. Christ likeness is impossible unless you let go of your old self. My point is, when someone looks at you, hindi nila makita ikaw. Makita nila Jesus. Hindi na nila makita ang imo attitude, imo character, ang imo pagka-amos niya, pagka-amos niya, makita nila sa Jesus. That is goal. That is the goal. Christ-likeness. My friends, amo na ang cause. The cause is to let go of your old self. Now, I will close with this in a simple verse in Exodus. Dumaan na natin sa pagbasa. Ready? Begin. Then said Jesus to his disciples, any man will come after me that will deny himself, take up his cross, and follow me. Notice na ang first requirement para maging disciple ni Jesus Christ. By the way, by saying disciple, sabi ng Lord si Dimon, if you want to be a disciple of Jesus Christ, you want to be like Jesus Christ. At ano ang first requirement? Let him deny himself. That is why kapila ko kinsuliton ini. It is impossible for a Christian to be Christ-like unless bayaan niya ang iyang pagkuling. Handa sa niya. Sino sa inyo kabalo sa niya handa? I thank you, Lord. Sa mga may uloidad o kung mabilis ako ng kanta na namin siya. Kung i-search sa Facebook, sa YouTube, pakitaan nyo ang nagkanta ang Acidors namin yung mga Acidors magkanta sa I thank you, Lord. The Acidors. Ang message siya namin, kaya ang first stanza, nagsinig sa first stanza, and I thank you, Lord, for the trials and loves my way. In that way I will worship, so that we and I thank you, Lord, for those patience that struggles me. In that process of growing, we learn to care. But ang chorus, ano ginagawa niya itong chorus? Kapadalangin o sa trials. Kapadalayan sa trials, katubok kita. Pero problema sa chorus. Ikakatabo pa uli. But it, ikakatabo ko. Tato tayo ang pero kaya ako.
sa message ni kanta, when those trials come, it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control. Di ba may mga sitwasyon din sa kabuhi ta? Lang may nag-abot, may ng tao, kapag ikontra kita, wala kang kita may mo kasala. Tapos di mo kaya kita malaki, tapos ang normal response sa human nature na ito, mabalos kid. Kung itampa niya sa tao, tampa ka, tao, wala tukuman. Patari ko ako sa sabihin. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control. And then ang last part, because when those trials come, my human nature shouts the things to do. Ang atong human nature, na kasingkitan, ginaamunin ni mo balusin man. At anong ginaampal, pero sa chorus. Bawat sa sinisingkitan sa atong human nature, God's soft prompting. Kakainuman nila. Ang Christ-likeness, dampulan. So, mga utod, gabay pa na our goal as a Christian in this church is to be Christ-like. I hope one day, masagatan ko sa dalan, si Jesus, may paglingin kaliwat ay bro sa pagkila sa local fellowship of this church. Pero ay na nagpakalo sa merkado, tanang kaliwat, sino ka bakal sa akong si Jesus. Paglingin kaliwat ay may bro, magaling sa local fellowship of this church. Baka namin siguro. Ang isa makita ko si Jesus, literally sa kabukit sa kata, i-membro sa local fellowship of this church. If one day, ang mga miyembro sa Salong Fellowship Baptist Church, Christ-like ang kabuhi, I tell you, pwede na mapalangit inyong pastor. Pero hindi na masagot na next memorization. Okay. Kapag mga ginawa pa kamay sa ato, mag-atindog kita na and then we will close for the prayer. Let's pray. Lord, thank you sa inyong pulong, thank you sa inyong reminder, thank you sa mga warnings, thank you sa tanan instructions. Lord, bibulig sa inyo, somehow, pag may posible na malakot na mo, Christ-likeness hindi na malakot sa mo. But with your help, with your guidance, with your provisions, with your power, with your instructions, mahimok dinamo. Somehow ang kapag-discourage na sa amon, kami naman imposible hindi nakako. Hindi na naman kapag-discourage na kami lang ang mismo, kaya kami naman imposible hindi. That is why, kapangayo kami sa inyong huli, kami ikaw pinunong pangayo, nakalakot na mo hindi Christ-likeness na ang mundo. At pinapangayo kinamay, muli kami gusto na matalikdan na mo ng among nature, talikdan na mo ng among human nature, ang among nga character hindi mo, attitude hindi mo, so that it is ini sa character ni Parehas ni Jesus Christ. Attitude ni Parehas ni Jesus Christ. Sa ulihin sa kuwan kami, ng mga Kristohan ng Christ Christ. Ay pa, naman sabi kami sa inyo sinig ito yan tamis na ng Preso Jesus ng luwas. Thank you.